I'll give you 1 day to pack your things. Natigilan si Camille sa narinig mula sa lalaki. Okay lang, maayos naman. Hindi mo ba naintindihan kung anong posisyon mo ngayon? Tiimbagang nawi ka ni Seryo. From now on, wala kang karapatang magsabi ng ayaw mo. Naintindihan mo? Kumabog ng hustong dibdib ni Camille. Pakiramdam niya wala na talaga siyang takas pa sa kamay ng lalaki. Gustong matawa ni Camille. Hindi ba't sinabi nito sa kanya na sa oras na makahanap ito ng ibang babae, ay palalayasin siya nito? Bakit ngayon ay gusto nitong tumira sila sa isang bubong? Sige, wala nang panahon pa para makipagtalo pa si Camille sa lalaki dahil nagmamadali siya. Kaya pumayag na lang siya sa gusto nitong mangyari. Matapos ang usapang iyon, ay bumaba na rin si Camille sa sala. Nagtaka pa siya nang salubungin siya ng sekretary ni Seryo na si Alex Noriega. Miss Asuncion, ibinili ni Mr. Reynoso na ihatid kita sa pupuntahan mo, ani Mr. Noriega, na ang tinutukoy ang rehabilitation center. Nagatubili man ay sumunod na lang si Camille, lalo pat nakita niyang wala na siyang oras pa para mag-isip. Mabilis siyang sumakay sa sakyan at nilisan ng mansyon. Mr. Noriega, sorry sa abala pero pwede bang dumaan na muna tayo sa Debonair? Tanong ni Camille maya-maya sa secretary. No problem, Miss Asuncion. Sagot naman ni Alex sa babae sa kamina ni Obra ang sasakyan. Paalis sa lugar na yon. Makalipas ang 40 minutos, narating ni Camille ang rehabilitation center. Nagmamadali siyang bumaba at kaagad na bumungad sa kanya ang kanyang nanay Zoila. Na masama ang mukha, nasa payment window ito at katulad noong una, gusto nitong i-refund ang perang ibinayad niya sa pagpapa-admit sa kapatid niya. Mabilis na namagitan si Camille sa cashier at sa kanyang ina na nagtatalo. Pasensya na po pero hindi namin babawiin ng pera. Hinging paumanhin ni Camille ay kinasama ng mukha ng kanyang ina. Walang hiya kang babae ka. Nagpakita ka pa. Akala ko patay ka na eh. Galit na bulyaw ni Zoila sa kanyang anak. Nang makitang walang dalang pera ang kanyang anak, alam niyang hindi nito inisip ang tungkol sa perang hinihingi niya. Dala mo na ba ang perang hinihingi ko? Kung wala, umalis ka dyan at huwag mo kong pigilan sa pagkuha ko sa kapatid mo. Dala kong perang hinihingi mo. Kalmadong sagot naman ni Camille ikinatigin ni Zoila. Dala mo na ang pera? Nagpapatawa ka ba? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Zoila. Sa halip na sumagot ay nilabas ni Camille ang isang ATM card mula sa kanyang wallet at nilahad sa kanyang ina. Yan ang 1,000,000 pisong hinihingi mo. Walang emosyong wika ni Camille sa kanyang ina. Isa sa mga dahilan kung bakit natagalan siya sa pagpunta doon ay dahil dumaan pa siya sa bangko para ipasok sa kanyang bank account ang laman ng tseke. At dahil may ATM machine kalapit ng payment window ay sinabihan niyang kanyang ina na i-check ang laman ng card. Mabilis pa sa hunyango na nagpalit ang ekspresyon ng kanyang ina. Kung kanina nalilisik ang mga mata nito, ngayon ay halos mapunit ng bibig nito sa pagkakangiti. Maasahan talagang pinakamamahal kong anak, ngiting aso na wika ni Zoila sa kanyang anak. Saka hinablot ang ATM card sa kamay nito. Mabilis namang naiiwas ni Camille ang kanyang kamay. Mag-usap tayo sa labas, ani Camille na bakas ang kaseryosohan sa boses. Sumama naman ang mukha ni Zoila at gusto na sana niyang muling magbunganga. Pero alang-alang sa pera ay kinontrol niyang kanyang sarili at sumunod na lang sa sinabi ng kanyang anak. Nang makarating sa parke ng rehabilitation center, kung saan walang tawin na upo si Camille sa isang bakanting mesa, kasama ng kanyang nanay at isang lalaking nakaitim na Amerikana at may dalang briefcase. Nang mapansin ni Zoila ang lalaking kasama ng anak ay tumalim ang kanyang mga mata. At sino ka naman, Aber? May pag-uusapan kami importante, umalis ka dito. I'm the lawyer hired by Miss Asuncion. Anong lalaki? Naging mabangis naman ang anyo ni Zoila nang marinig yon. Ano ang ibig mo sabihin, bruka ka? Hindi pinansin ni Camille ang galit ng kanyang ina. Sa halip ay naglabas siya ng 2 papeles. Pagkatapos mong pirmahan ng 2 kontrata, makukuha mo na ang pera. Malamig na saad niya. Nanlisik naman ang mga mata ni Zoila nang makitang kontrata sa kanyang harapan. Bruha ka? Ang lakas na loob mong utakan ako? Galit na bulalas ng babae. Nakapaloob sa isang kontrata na kailangang isuko ni Zoila ang pagiging legal guardian nito kay Camille at George. Sa oras na isuko ng kanyang nanay ang pagiging guardian sa kanilang magkakapatid, siya nang magiging legal guardian na nakababata niyang kapatid. Hindi ganun katanga si Camille para ibigay ng bastang perang iyon sa kanyang nanay nang walang kapalit. Kilala niya ang kanyang nanay.
Alam niyang uulit-ulitin lang nito ang ganong gawain hanggat nagbibigay siya ng pera dito. Kaya ang tanging paraan na naisip niya, ang tanggalan ito ng karapatan sa kanilang magkapatid at putulin na ang koneksyon sa matanda. Camille anak, pagpasensyahan mo na ako sa mga nasabi ko sa iyo. Nagsalita ako ng kung ano-ano at wala man ang konsiderasyon sa nararamdaman mo. Huwag ka nang magalit anak. Tayo na nga lang tatlo ang pamilya eh. Pinapangako ko. Hindi ko na pagbabawalan ng kapatid mo na magpagamot. Pagmamakaawang tura ni Zoila sa kanyang anak. Pero hindi na magpapautos si Camille sa kanyang ina. Sawa na siyang makinig sa mga pangako nito na laging napapako. Sawa na siyang gamitin ito para lang sa pera. Pirmahan mong kontrata at ibibigay ko kaagad sa iyo ang 1,000,000. Matigas na saad ni Camille sa kanyang ina. Nag-isip naman si Zoila. Paano siya pipirma sa gusto nitong mangyari? Minaliit niyang kaya niyang anak. Bunga kala niya hindi nito kayang kumita ng 1,000,000 sa loob lang ng isang gabi. Hindi na itong kanyang anak, kundi isa na itong bakang gatasan para sa kanya. Kaya paano niya sasayangin ang oportunidad na iyon? Maya-may itinaas ni Zoila ang kanyang kamay at malakas sa sinampal ang sarili ng 2 beses. Anak, galit ka pa rin ba dahil nasampal kita? Sinampal ko ng sarili ko ng 2 beses para gumana ang pakiramdam mo. Pero kung hindi ka pa rin kontento, saktan mo ko. Hindi ako lalaban. Umiiyak na pangungumbinsi pa ni Zoila sa anak. Wala nang maramdamang pang pag-alinlangan si Camille habang nakatingin sa kanyang ina. Ganon at ganon kasing itsura ng kanyang ina sa tuwing humihingi ito ng tawad pagkatapos silang gulpihing magkapatid. Umiiyak ito habang humihingi ng patawad sa kanilang magkapatid. Pero ang totoo, ginagawa niya lang ito para ibenta siya nito kung kani-kanino. Huwag ka nang magkunwari, Nay. Pag hindi ka pumirma, hindi mo makukuha ang pera. Matatag na sagot naman ni Camille sa kaharap. Hindi mo na talaga babaguhin ang isip mong bata ka? Ani Zoila, pero sa pagkakataong iyon ay nalilisik ng mga mata nito at nagiiting ang panga sa galit. Nang hindi sumagot si Camille ay walang kaabog-abog. Nitinas ni Zoila ang kanyang mga kamay at kinuyom yon para suntukin ang sariling anak. Mabilis namang naharang ng abogadong pag-ataking iyon ni Zoila gamit ang isang lakad at nagbabantang nagsalita. Mrs. Asuncion, serious domestic abuse will also result in imprisonment. Kontrolin mo sana ang sarili mo, pagpapaalala pa ng butihing abogado. Huwag mo akong pigilan, papatayin kong babaeng yan. Walang kwentang anak, pagkatapos kong palakihin at pakainin, gaganituhin pa ako. Walang utang na loob. Galit na sigaw ni Zoila, bakas naman ang pagkabahala sa mukha ng abogado, habang awat-awat nito ang kanyang ina. Matapang na pinagmamasdan ni Camille ang kanyang ina na galit sa kanya ng mga sandaling iyon. Hindi na siya matatakot sa kanyang ina dahil kilalang kilala niya ito simula pagkabata. Talagang hindi nito kakayanin na mawala siya. Ang bakang gatasan nito, humarap si Camille sa kanyang ina. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata habang may kung anong dinudukot sa bulsa ng kanyang pantalon. Inilapag niya sa harapan ng kanyang ina isang balisong na lagi niyang dala simula nung pinagtangkaan siya ng masama ni Benedicto. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo. Handa akong mamatay. Ani Camille na seryosong tinig. Matigas naman sa kinatatayuan si Zoila at hindi makapaniwala sa nakikita. Bigla-biglang tila mabangis na liyon ng anak niyang kasing amo ng isang kuting kanina lang. Kung papatayin mo ko, iiwan kong pera sa abogado para gamitin sa pagpapagamot ni George. Magsasama tayong dalawa sa impyerno, Nay. Kalmado ngunit bakas ang galit. Nawika ni Camille sa kanyang ina. Sa magaganda at mapupungay nitong mga mata, bakas ang pagiging matigas ni Camille na hindi magpapadait sa kaharap na ina. Kahit si Zoila na ina nito ay natulala dahil sa katapangan ni Camille. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Zoila na hindi na itong batang babae na kaya niyang kontrolin at manduhan sa lahat ng kanyang gusto. Pumirma ka at kunin ang pera, sabay tayong mamamatay, sasama kita sa impyerno. Mamili ka. Ikaw, ani Zoila naman itinaas ang kamay pero nabitin niya sa ere. Bagamat hindi niya palaging nakakasamang kanyang anak, alam naman niyang may katigasan ito at mainitin ang ulo. Sa oras na magmatigas ito, maski 10 kalabaw hindi to kayang pigilan. Madalas niya itong binubugbog noong bata pa ito, pero kahit na anong pananakit ang gawin niya sa kanyang anak ay baliwala iyon dahil sagad sa buto ang katigasan nito ng ulo. Kinuyom ni Zoila ang kamao niyang nabitin sa ere at saka ibinaba iyon habang nagtatagis ang bagang. Sige, kung yan ang gusto mo. Tingnan ko lang kung saan kayo puluting magkapatid dahil ulila na kayo. Padaskol na kinuha ni Zoila ang ballpen. At pumirma sa kontrata matapos ay pabatong ibinalik ang ballpen. At inilahad ang palad. Ibigay mo na sa akin ang pera. Walang emosyong pinasadahan ng tingin ni Camille ang papeles.
para matiyak kung pinirmahan ngayon ng kanyang ina. At matapos ay inabot ang card. Simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa amin ni George. Sa oras na lumapit ka pa sa amin at gumawa ng gulo, ipinapangako kong ipapakulong kita. Pagbabanta ni Camille sa kanyang nanay. Kilala ni Camille ang kanyang nanay higit kanino man. Alam niyang hindi ito titigil na gumawa ng gulo lalo na kung hindi niya ito pagbabalaan. Pahablot na kinuha ni Zoila ang ATM card sa kanyang mainang anak at galit na sumigaw. Wala kang utang na loob! Mas gusto ko pang mag-alaga ng aso kaysa sayo! Dinampot naman ni Camille ang papeles na kakatapos lang nitong pirmahan at inabot sa abogado. Kagad naman itong ipinasok yon sa briefcase na dala. Hindi mo na ako anak simula ngayon. Pwede ka na mag-alaga ng aso. Puno ng sarkastikong sagot naman ni Camille. Napuno ng matinding puot ang dibdib ni Zoila ng mga sandaling iyon. Ngunit kahit na ganoon ay nagawa pa rin niyang ngumisi sa anak. Ang tapang mong bruha ka! Tignan natin kung hanggang saan naabot ang tapang mo. Pagkatapos sabihin niyon ipadaskol ng tumayo si Zoila at mabilis na naglakad palayo dala-dala ang card na naglalaman ng 1,000,000 piso. Ngunit bago tuluyang makalayo ay muli niyang nilingon ng kanyang anak na nanlilisik ang mga mata at nakangisi. Ilang taon siyang naghirap para palakihin ang sawail na ito nang sa gayon ay mapagkakitaan niya. Pero ngayon gusto nitong putulin ang ugnayan sa kanya. Dahil lang sa kapirasong papel na yon? Ha? Nananaginip ba siya? Isip-isip ni Zoila. Hanggang itinatago niya ang isang sekreto, hindi siya mapapatalsik ng basta na lang ng magaling niyang anak sa buhay nito. Siya pa rin ang nanay nito na hindi na nito magbabago kailanman. Pagbalik sa loob ng rehabilitation center, naging maayos ang lahat kaya nagpaalam na rin ang abogadong kasama ni Camille dahil balak pa niyang magpaiwan para makasama si George. Miss Asuncion, I'll go first. Don't worry, if there is a problem again that requires legal advice, you can call me. Paalam ng butihing abogado. Maraming salamat attorney sa pagsama sa akin hanggang dito. Alam kong malaking abala pa ito sa'yo. Hinging paumanhin ni Camille. Ang totoo kaya siya nagpahatid kanina sa Debonair ay upang humingi ng tulong sa legal department tungkol sa kontratang gagawin niya. Ngunit hindi naman niya akalaing sasamahan pa siya nito hanggang doon. Wala yun, Miss Asuncion. I just followed Secretary Noriega's orders. Sandali namang natigilan si Camille. Kung ganoon si Mr. Noriega palang nag-utos sa abogado na samahan siya nito, naisip ni Camille na pasasalamatan na lang niya ito mamaya. Sa loob ng CEO's office, matapos sagutin ni Alex ang tawag ng abogadong kasama ni Camille, ay sinabi niya sa kanyang boss ang kanilang napag-usapan. Hindi ko inasang matalino si Miss Asuncion. Kung hindi sa pagkatao ng kanyang ina, gagatasan siya ng sariling ina. Tatango-tangong wika ni Alex sa nakataas. Ang huling oras na nakita niya si Camille na naglakas loob upang labanan si Zoila ay humanga siya sa babae. Ang malumanin na kuting na ito ay mukhang ito ay nagiging isang tigre and bears its fangs when someone wants to touch it, Mr. Reynoso. Kailangan ba nating bigyan ng warning ang babae? Tanong pa ni Alex ang tinutok kay si Zoila. Nang marinig yon ay naalala naman ni Sir yung itsura ni Camille noong isang araw. Naputok ang labi, pulang-pulang pisngi dahil sinaktan to ng sariling ina. Nagtagis ang kanyang ngipin at naikuyom niya ang kanyang kamao dahil umahon ng galit sa kanyang dibdib. Whatever hand he used to hurt, that's what I will cripple. I understand, Mr. Reynoso. Sagot naman ni Alex, subalit natigilan din siya nang maalalang isang bagay. Siya palagay ko ang dahilan kung bakit lumapit si Miss Asuncion sa matandang ginang dahil nais niyang makatakas mula sa kanyang ina. Dagdag pa ni Alex sa kanyang boss na may himig pakikinsimpatya. Tumaas naman ang kilay ni Sergio dahil sa sinabi ng kanyang sekretary. Mukhang alam mo ang lahat, malamig na saad ni Sergio sa lalaki. Tila namutla naman ang mukha ni Alex na mapansing hindi nagustuhan ng kanyang boss. Ang sinabi niya, ay, I'm sorry Mr. Reynoso, nagkamali ako, kabadong hinging paumanhin nito. Pagkaalis ng kanyang sekretary, isinandal ni Sergio ang kanyang likuran sa kinuupo ang suave chair. Ni hindi siya interesado na basahin ang mga dokumento na nakalapag sa kanyang desk. Inaalala niyang minsang pagkakataong nakita niya si Camille na kasama si Benedicto sa Celestial Hotel. Maputla ito at mukhang balisa at ayon pa sa babae ay niloko to ni Benedicto kaya ito naroon. Ngayong pumasok yon sa kanyang isipan. Naisip niyang baka nga totoo ang sinasabi ng babae. Marahil ay ipinagbili si Camille ng ina nito kay Benedicto. Gayunpaman kung ang dahilan nga ng paglapit ni Camille sa kanyang lola Soledad ay para matakasan itong sariling ina, ano naman sa kanya? Kung ang isang tao ay may rason sa kanyang pagsisinungaling,
Hindi na ba ito dapat tawaging sinungaling? Gayon din ang taong niloko niya ay ang taong mahalaga sa kanya, which is big taboo. Muling dumilim ang anyo ni Sergio matapos ang realisasyong iyon. Anyway, pagkatapos ng 100 beses na may mangyari sa kanila, ay wala na silang kinalaman pa sa isa't isa. Kaya hindi siya dapat makaramdam ng anumang damdaming hindi naaangkop. Matapos manatili sa rehabilitation center para makasamang kanyang kapatid, kinatanghalian ay umuwi din si Camille sa boarding house na tinutuluyan. At dahil inutusan siya ni Sergio na mag-impake ng kanyang mga gamit, kaya yun ang asikasuhin niyang pag-uwi. Nang makarating sa boarding house ay wala doon ang roommate niya at kaibigang si Ami. Kaya minabuti na lang ni Camille na maglipit na muna ng kanyang mga gamit. Nagsimulang mag-impake si Camille ng mga gamit niya. At dahil may karamihan iyon kaya natagalan siya sa pagliligpit. Maya-maya pa'y habang busy si Camille ay dumating ang kanyang kaibigan at baka siyang pagtataka sa mukha nito nang makitang mga gamit niya. "Saan ang punta mo, bra?" Tanong nito nang maupo sa single sofa. Sandali namang inihinto ni Camille ang ginagawa at saka naupo rin sa sofa katapat ng kaibigan. "Sorry, bra. Hindi na kita masasamahan dito. Maghanap ka na ng ibang roommate para may kahati ka sa bills." Nahiyang paalam ni Camille. "Bakit naman biglaan? May nangyari ba?" Kunot noong tanong naman ni Ami. "Ano kasi, lumipat ako sa boarding house malapit sa kumpanya." Pagsisinungaling ni Camille sa kaibigan. Hindi niya maaring sabihin sa kaibigan na usapan nila ni Sergio dahil ayon sa kontrata'y sekreto dapat yon. Bumiti ng may katotohanan din naman ng kanyang sinasabi dahil halos 30 minutos na ang layo ng mansyon mula sa Debonair. "Ganun ba? Bakas ang lungkot sa tinig na saad ni Ami." "Sige, ibabalik ko ng rentang ibinayad mo para sa next month, bra." Dagdag pa ni Ami ng maalalang advance rent na ibinayad ng kaibigan. Mabilis namang iwinasiwas ni Camille ang palad bilang pagtanggi. "Naku, hindi ko nakukunin yan, bra. Alam ko may harapan ka humanap ng roommate dahil bigla-biglang pagalis ko." Nahiyang wika ni Camille sa kaibigan. "Hindi ko rin naman kailangan to, bra. Nag-usap kami ni Jake. Lumuwas siya ng probinsya para magtrabaho at gusto niyang maghanap ako ng matitira naming dalawa dito sa Maynila. Sorry, hindi ko kagad nasabi sa'yo." Hinging paumanhin ni Amin ang tinutukoy ay ang nobyo. "Parehas kasing malapit ang boarding house na ito sa mga trabaho namin, kaya mas convenient." Dagdag pa ni Ami. Si Ami at Jake ay matagal na magkarelasyon. High school pa lang ay magkakilala ng mga ito, subalit nung kolehiyo na nagkaroon ng opisyal na relasyon ng mga ito. Subalit dahil long distance relationship ang mga to kaya bihira makitang dalawa. Kung ganun mas magastos kung 2 kwarto pang upahan nyo ni Jake. Mas makakamura kayo kung 1 kwarto na lang ang kukunin nyo, bra. Seryosong suwesyon naman ni Camille sa kaibigan. Namula naman ng pisngi ni Ami dahil sa hiyat sa kamarahang umiling. "Hindi pa kami kailanman tumira ni Jake sa isang bubong, kaya pareho kami nagkasundo na magrenta ng 2 kwarto, sagot ni Ami. "Ganun ba? Sige kayong bahala." Ani Camille sa pinagpatuloy ang naudlot na pag-aayos ng mga gamit. Gabi na nang matapos si Camille sa pag-iimpake. Matapos sa madamdaming pagpapaalam sa kaibigang si Ami, umalis na rin siya sa kanyang boarding house. 7:00 na ng gabi nang makarating si Camille sa hotel-style residence na pagmamay-ari ng mga Reynoso. Doon siya dumiretso dahil yun ang sabi sa kanya ni Mr. Noriega na tumuloy dahil naroon ang private suite ni Sergio Reynoso kung saan ito nakatira. Walang record ng fingerprint ni Camille sa naturang hotel kaya hindi makapasok si Camille kahit sa mismong lobby. At dahil wala sa personal number ni Sergio kaya ang secretary nitong si Mr. Noriega ang kanyang balak tawagan. Subalit nang kukunin na ni Camille ang kanyang cellphone ay binalot siya ng kaba nang malamang low battery na yon. Dahil walang ibang pagpipilian at bawal ang pagpalakad-lakad sa loob ng hotel nang hindi autorisado, pinasya na lang ni Camille na maghintay sa labas ng hotel at maupo sa tabi ng daan. Sa isang executive village sa Makati, naroon ang isa pang mansyon na pagmamayari ng mga Reynoso kung saan nakatira ang pamilya ni Sergio Reynoso. Nagpunta siya doon dahil gusto siyang makausap ng kanyang daddy sa hindi niya maaring dailan. Sa ingranding sala ng mansyon, nakaupo sa magkatapat na sofa si Sergio at ang kanyang daddy, ang chairman ng Reynoso Group of Companies. Si George Reynoso ay nasa late 50s ang edad. May magandang pangangatawan kahit na matandaan at may matatalim na mga mata. Punong-puno rin ito ng aura at karismang kinatatakutan ng lahat. Mas malamig at mas mabalasik ang anyo ni George Reynoso kung titingnan kumpara sa anak nitong si Sergio. "Why do you want to talk to me, Dad?" Tanong ni Sergio sa kanyang daddy habang prenteng nakaupo sa 3-seater sofa at nakadikwatong mahabang binti. Humigop muna ng tsaa si George Reynoso bago sumagot. "How's the annulment?" Tanong nito ng matamang nakatingin sa anak.
I'm still waiting for Lola Soledad's surgery to finish. Kalmadong sagot ni Sergio sa kanyang daddy. Okay, that's good. Sagot ng matanda sa muling humigop ng mainit na tsaa bago muling nagsalita. Pero matanda ng lola mo and can get confused quickly, kaya huwag ka masyadong maging loyal sa kanya, just like when you brought that Camille Asuncion to the mansion. Don't give in to her orders. Dagdag pa ni George na parang alam ng lahat na nangyayari. Lahat ng galaw sa lumang mansyon ay alam ni George dahil marami siyang mga mata doon na nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Maging ang pagkulong sa isang kwarto ng dalawa na kagagawa ng matanda ay hindi nakaligtas sa kanya. Blanco man ang ekspresyon na tumingin si Sergio sa kanyang daddy. Don't worry, I know my limits. Napatango-tango naman si George sa tinura ng anak. Glad to know you know your limits. Anang matanda. Kung alam ko lang noong unang tungkol dito, hindi ko sana hinayaan na sundin mong iyong Lola Soledad. Wala sana tayong problema ngayon. Baka hulugang dagdag pa ni George. Alam naman ni Sergio na si Camille ang problema na tinutukoy ng kanyang daddy. Hindi siya problema, Dad. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Sagot naman ni Sergio. Napangiti naman ng bahagya si George sa mga narinig sa anak. I know you can handle it. Alam ko hindi ka pa handang i-take over ang pagmamanage ng kumpanya. At iniimbestigahan mo pa rin ang pagpapakamatay ng mommy mo. Ngunit yun ay isang mahabang panahon nang nakakalipas, anak. At walang katibayan na iminumungkahi ng lahat ay nangyari sa pamamagitan ng aksidente. At sa palagay ko, oras na upang ihinto mong iyong obsession. Nang marinig ang tungkol sa kanyang namayapang mommy, ay dumilim ang anyo ni Sergio at kumuyom ang mga kamao. Bumuntong hininga si George bago muling nagpatuloy. I'm old, Sergio. Ang tanging nais ko bago ako mamatay ay magmana ka ng kumpanya at magkaroon ng isang karapat-dapat na asawa at magkaroon ng isang anak na lalaki na magiging tagapagmana sa Reynoso Group at magpapatuloy na patakbuhin ang aking kumpanya. Si George Reynoso ay na-diagnose na mayroon lung cancer nung siya'y 50 years old pa lang. Subalit sa kasamang palad matapos ang ilang taon na treatment ay muling bumalik ang sakit nito. Ngayon ay umaasa na lang ito sa mamahaling gamot para sa kanyang liver cancer na hindi naman ito inilihim sa publiko. Hindi lang mahalata sa matandang meron tong sakit dahil maganda pa rin ang pangangatawan nito. Dahil kahit nangihinay nag-ehersisyo pa rin ito. Naging malambot naman ang ekspresyon ni Sergio matapos tong marinig. Saka inalong kanyang daddy. I'll take care of it, Dad. I will manage the company in 3 months as agreed. You will see everything you want to see. Pangako niya sa kanyang ama. Mas naging maganda naman ang mood ni George dahil sa narinig na pangako ng anak. Marta Mindiola is an educated woman and comes from a good family. And even though their foundation is not good, it is stable. Suhestyon pa ng matanda. Nang marinig ang pangalan ni Marta ay otomatikong sumama ang mukha ni Sergio na puno ng disgusto. Hindi ako interesado sa babaeng yun, wika niya sa kanyang daddy. It's okay if you're not interested in her. Last time, inutusan ko ang sekretary ko na maghanap ng mga babaeng galing sa magagandang pamilya. Ibinigay ko na ang kanilang files kay Alex Noriega. You can check it when you have time. Walang mababasang ekspresyon sa mukha ni Sergio ng mga sandaling iyon, kaya hindi matukoy kung narinig ba nitong sinabi ng ama o hindi. Si Mrs. Mendiola at ang iyong mommy ay matalik na kaibigan nung siya ay buhay pa. Kaya huwag mong tratuhin ng malamig si Marta, iho. Muling paalala pa ni George sa anak. Nagpatuloy pag-usap ng mag-ama subalit puno na lamang yun ng business. At nang matapos ang dinner ng mga ito ay nagpaalam na rin si Sergio sa kanyang daddy. 9:00 na nang tuluyang makaalis si Sergio sa mansyon at pabalik na sana ng hotel nang biglang may maalala. Go to the Heritage Park, utos ni Sergio sa sekretary niya si Alex na kasalukuyang driver. Nang mga oras na yon, magsasalita sana si Alex at ipapaalala sa kanyang boss na baka kanina pa naghihintay si Camille Asuncion sa Reynoso Hotel subalit tinikom na lang niyang kanyang bibig. Hindi rin naman siya sigurado kung naroon ang babae dahil hindi naman tumawag sa kanyang babae. Isa pa sa tuwing nagpupuntang kanyang boss sa Heritage Park, masama ang mood nito. Doon kasi nakalagay ang labi ng mommy nito na si Mrs. Carmina Reynoso. Kilalang kilala ni Alex ang kanyang boss kapag ganun ito. Kaya ang tanging magagawa na lang niya ng mga oras na yon ay manahimik dahil kung hindi baka kung ano pang gawin nito sa kanya. Ang Heritage Park ay matatagpuan sa Fort Bonifacio. At sa tansya ni Alex ay aabutin niya na humigit kumulang 2 balikan. Hindi pa kasama doon ang oras na ilalagi ng kanyang boss para makasama nitong yumaong ina. Eksaktong 10:00 nang makarating sila sa The Heritage Park at dahil mas gusto ni Sergio mapag-isa, kaya inutusan na lang niyang maiwan sa kotse ng kanyang sekretary sa isang malaking mausoleum. Nakalagak ang labi ng ina ni Sergio. Ang mausoleum ay isang libingan na itsurang bahay ng karamihan ng mga nakalagak doon ay mga mayayaman o kilala sa lipunan.
ang mausoleum na pinaghimlayan ni Carmina Reynoso yari sa puting marmol. Pagpasok ay kagad makikitang malaki nitong larawang nakasabit sa tapat ng nicho nito. Napapaligiran din niya ng mga sariwang bulaklak at mga santo na pawang inalagaan ng linis ng sepulturero. Nang makapasok ay kagad na humalik si Sergio Reynoso sa nicho ng kanyang ina tahimik na nagdasal. Bagamat ang aura ni Sergio Reynoso ay naging marangal at malakas, walang nakakaalam na ang lalaki ay malambot at mahina kapag siya ay nasa libingan ng kanyang minamahal na ina. Alauna na nang umalis si Sergio sa The Heritage Park at 2:00 naman na makarating siya sa Reynoso Hotel kung nasa ng kanyang suite. Nang makababa ay kaagad na rin umalis ang kanyang sekretary para i-park ang kanyang sasakyan. Mabilis na tinungo ni Sergio ang lobby ng hotel ng pagmamay-ari niya. Subalit bigla siyang napahinto nang makita si Camila nakaupo sa baitang ng hagdan. May dalang maliit na maleta at nakayuko habang natutulog. At dahil patapos ng summer ng panahong iyon, ay malapit na ang tag-ulan kaya naglalabasan ng malalaking lamok. Nang makalamit si Sergio sa babae ay kitang-kita niyang mamula-mulang pantal na dulot ng kumagat na lamok sa braso ng nahihimbing na si Camille. Kunot noong pinagmasdan ni Sergio yung babae, saka yumuko at hinawakan ito sa braso. Dahil sa pagkilos na yun ni Sergio ay nagising si Camille at namumungay pang mga mata na tumingin sa kanya. "Nandito ka na," namamaos na wika ni Camille na hindi pa masyadong gising ang diwa. Natigilan naman si Sergio dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na meron taong naghintay sa kanyang makauwi. "Are you stupid? Hindi ka ba marunong tumawag?" Galit niyang singhal sa babae. "Hindi ko alam ang phone number mo," sagot naman ni Camille na bahagyang inaantok pa. Hindi alam ni Sergio kung tatawa siya o may insulto dahil maraming beses silang nasa kama ngunit wala pa rin silang mga number ng cellphone ng bawat isa. Ang tanging contact lang nito ay ang sekretary niya. Pero bakit hindi ito tumawag maski sa lalaki? Bigla ring pumasok sa isipan ni Sergio na hindi rin pala siya inad ni Camille sa friends book kaya dumilim ang kanyang anyo. "You deserve to be feasted on by mosquitoes." Inis na wika ni Sergio sa babae saka siya hinila paalis. Dahil doon ituloy nang wala ng antok ni Camille. Hindi rin niya alam kung ano ang kanyang nagawa para magalit na naman ito sa kanya. "Sandali, yung box ko. May lamang gamit yun." Pigil ni Camille sa lalaki nang makitang naiwan ang kanyang mga bagahe. "Huwag kang mag-alala. Kahit itapon ko yan, walang pupulot." Sarkastikong sagot naman ni Sergio.